Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! A technology-enhanced trade environment will not only safeguard customs duties and control the global goods. On a larger scale, it will increase efficiency. Sa tingin ho ninyo, dahil po dito sa nakita natin sa hearing, bawal na ho bang mag-import given na, for example, kasi parang hindi lang ito ngayon lang, may plano, di ba, sa mga nagdaan din, talagang importation, madalas na natatanggap natin mga balita. Ganun yan, nalalagay tayo sa ganitong kondisyon sapagkat hindi naman nila tinutupad kung ano yung nakasaad na layunin ng batas na kung saan kailangan nila na bantayan, i-monitor yung production quotas na naka-attach sa bawat planter. Kung hindi nila minomonitor at hindi nila i-implement, bigla na lang, halimbawa, may magsasabi, kulang na yung, siyempre, sisigaw na yung mga nangangailangan ng asukal. Doon pa lang sila magkukonsulta sa mga tao. Kasi kahapon, meron daw silang consultation, meron daw silang referendum. Pero yung mga taong kinonsulta, na nagsabi na kailangan daw nila at least 300,000 metric tons, sila din ang mga grupo ng mga tao na nagko-complain, bakit kahit nag-i-import? Kaya ang gulo-gulo nila, nakaka-confuse ang kanilang mga pagpapaliwanag. Ang maliwanag lamang ay talagang wala silang sinusundan na mga pattern, wala silang sinusundan na datos kung bakit tayo nawalan at kung bakit tayo mag-i-import. Ito na lamang tanong kung nasa batas ang pag-i-import, hindi nila masagot-sagot. Sapagkat wala talaga eh. Well, nakikita ho ba ninyo, Kong, yung trend na after na nakita at nalaman ng taong bayan yung nagaganap na issue dyan sa SRA? Pakinggan na lang muna natin mga kaibigan, pero parang nahihiwagaan din ako mga kaibigan. Pakinggan natin mabuti mga sinasabi dito. Nagkaroon ng mga raid, sunod-sunod na mga raid at nakita na maraming palang mga nakatago pala, naka-imbak na mga asukal, supply. Ano pong nakikita? Anong dating po sa inyo doon? Paano namang hindi magkakaganon? Kamukha nga ng nauna nilang inimporta kahit na pinagbabawalan sila ng korte, ituloy pa rin nila yung pag-importa ng 200,000 metric tons noong Mayo. Ngayon, hindi naman ito nai-release pa lahat. Hindi ko alam kung parang 60,000 pa lang ang nare-release sapagkat ito yung kailangan ng industrial users, ito yung mga gumagawa ng soft drinks at saka yung mga food processing, no? Ayun, yung 140,000, ito yung tinanong ko sa kanya, na nire-convert nila from fish sugar to beef sugar para sa ganon, maging domestic consumption. Ngayon, hindi ko alam ngayon kung nirelease nga nila, kung nung in-approve ng Pangulo, sige, igamitin domestic para ma-stabilize na yan, kung kinailangan ng 200,000, bakit kung na-stabilize na halimbawa, at kung nirelease nila, bakit ngayon napapatunayan, nandun sa mga bodega at nire-raid pala ng Bureau of Customs. At ngayon, kukuha ka na mag-importa ka na naman ng 300, para ngayon itago nyo na naman. Talagang ang kanilang pakay ay mag-court na lang, pataasin ang presyo para makinabang yung mga traders at saka yung mga smugglers. Well, nasabi mo kanina na may taong nasa likod nito. Yan po ang inyong pananaw po dyan. So, ang ibig sabihin, itong mga nag-resign, na di Yusek Sebastian at iba pa, may tuturing ba ninyong scapegoat o sacrificial lamb dahil may taong nasa likod nito? Bakit hindi mo ituturing na scapegoat lamang sila? Ang bilis nilang magsipag-resign. Akala nila, kapag ka nag-resign sila, yung taong nasa likod nila, mawawalan na may tatago na nila. Kasi siguro, baka gano'n ang sinabi, mag-resign na lang kayo, baka parang hindi na maungkat yan. Baka pagka nagtanungan pa dyan, maipit kayo at maituro niyo pa ako, magsipag-resign na lang kayo. Ako naniniwala gano'n ang nangyari dahil sabi ko kay Mr. Sebastian, sabi ko, ikaw ay hinirang na undersecretary at chief of staff ka pa yata. Bakit mo ipagkakamali yung layunin ng Pangulo kung ano man ang gusto niyang ipagawa sa'yo? Bakit kasi para maiwasan mo yung misunderstanding na sinasabi mo,
na misunderstood mo kung ano yung intention ng Pangulo na akala mo na pinapayagan ka, bakit hindi mo ka ako direktang itinanong sa kanya? Nung nangailangan ka ako ng guidance kung pwedeng i-reclassify yung naunang inimporta ninyo, pinagpaalam mo sa Pangulo, hindi ganun ka-importante naman yun, pero kinailangan mo siyang buniin. Pero itong 300, nagmamaang-maangang ka na hindi mo siya sinangguni sapagkat ang akala mo ay pwedeng huwag mo nang ipaalam sa kanya. Bakit ganun? Nakakabagta ka naman yun. Pag maski na ino-orderan na kayo ng korte na huwag kayong mag-import. Excited pa rin kayong mag-import. So, hindi ba nakakapagtaka yun, Admar? Derek? Sir, ganito. Sa tingin ho ninyo, para po sa inyo, kung kayo tatanungin, ano bang dapat gawin sa SRA? Dapat magkaroon pa ng balasahan din? Palitan lahat ng mga opisyal dyan? Kailangan umamin sila kung sino-sino lahat ang nag-conspire doon at pagkatapos tanggalin lahat yon. Kasi pati nga yung composition ng board nila, merong representative ang millers, merong representative ang planters, pero yung consumer na siya talaga ang nagsasakripisyo sa lahat ng problema pag tumaas ang presyo, hindi man represented doon eh. At saka binabanggit pa ng batas, dapat innovative sila. Paano ba yung innovation? Paano ba yung research dito, yung technology? Hindi naman nila naipundar ang technology na hinihingi ng batas. O kaya sumadsad ngayon ang production ng sugar, matatanda na lahat yung mga sugar mills, anong klaseng mga tubong itinatanim na lang, babagsak at babagsak ang ating production sapagkat hindi nila binantayan at hindi nagkaroon ng development, walang research, walang technology, pababa ng pababa. Ngayon, ang akala nila masusustain na lang, mag-import na lang tayo. Hindi kabaligtaran ang layunin ng batas. Ang batas mag-export tayo para kumita ang bansa. So, yung production, panatilihin mo para yung consumption hindi bumababa. Pag maganda pa yung production, meron tayong A-sugar, ito yung export natin sa Amerika. Anong nangyari? Malawakan at matagalang kapabayaan. Kaya ang ginagawa na lang nila, nag-i-import. Kabaligtaran ng batas ang kanilang ginagawa. Kaya dapat ang SRA, tanggalin na lang. Wala naman sa isa yan At dahil po dito sa nagaganap dyan sa SRA, bahagi po ng Department of Agriculture, may ilan sa ating mga kababayan na nanawagan na sana sa Pangulo na sana magkaroon na ng full-time na kalihim dyan sa agrikultura. Ano pong pananaw ninyo dyan, Kong? Tama naman siguro yung Adman. Diba? Sapagkat ang Pangulo, marami namang ginagawa yan. 1 milyon na alalahanin sa araw-araw. Pagkagising pa lang niya siguro. Pero pag ang agriculture naman, tapang-tapa na yung ang kanyang kalagayan. Ang direksyon niya, hindi naman alam kung saan siya patungo. Nakita mo ba itong napakalit na sektor ng agrikultura na pati lang may nagrarally na sapagkat wala na rin makuhang asukal. Tawa ko nun. Pati mga langgam nagrarally na. Dapat siguro panahon na para magtalaga ng isang mapagtitiwalaan at yung talagang makakagawa. Hindi man mabilisan kahit na unti-unti. Pero kinakailangan yung direksyon talaga maituwid na talaga. Napakaraming problema ng sektor na ito. Siguro, Congressman, may pahayag po ang palasyo nitong first part pa ng August na merong mananagot dito, no? At ito rin yung inaantabayanan ng ating mga kababayan kasi nakita na nga, no, na meron talagang something na mali doon sa naturang plano na pag-aangkat. Tingin niyo po ba matutukoy at mapapanagot ng may responsable nito ang kanyang nagawang kasalanan para masatisfy din yung ating mga kababayan po, Congressman? Nasa Pangulo naman yan, Admar. Dahil kung ang Pangulo gagawa niya talaga ng paraan yan, kasi siya naman talaga ipinalaga niya yung sarili niya na siya muna yung Secretary ng Agriculture. Pangalawa, yung siya tumatayo na ex-officio chairman ng SRA. Mismong siya ang pinalusutan itong mga taong ito. Mabigat ito Siguro kung ako, Admar, Jade, sa loob ng 30 minutos, matutukoy ko kung sino talagang nagpanukala niyan at hindi ako papayag na ipakukulong ko yung lahat ng mga yan hanggat hindi nila sinasabi sino talaga ang nagsabi sa inyo na ako'y lukuhin ninyo at kung hindi ko pa kayo pinatigil, kaya gagawa na naman kayo ng kaparaanan para makapag-corrupt na naman kayo. Masakit ito, mahirap itong palaging ganito. Hindi naman pwedeng hindi mo usigin yung mga yan. At gagawa siguro ako ng paraan sa loob ng... hindi matatapos ang isang araw
mapapalitaw ko kung sino talaga ang nasa likod ng mga yan. Para ngayon Ayos. malaman ng tao na seryoso tayo. Oo. Yes. Congressman. Ganyan kahusay si Marcoleta, mga kaibigan. Kaya pag tumakbo to bilang senador, mga kaibigan, sa susunod na eleksyon, iboto natin, mga kaibigan. Tulungan natin makaupo sa pagiging senador, mga kaibigan. Kailangan na kailangan siya rin sa Pilipinas. Ito po bang tinutukoy ninyo, posible po ba mataas yung posisyon sa gobyerno? Kahit sino pa siya. Kaya mataas siya, kaya mababa siya. Kung siya talaga ang may panukalan yan at pinagtatakpan nitong dalawa na nagsipag... Ilan ba yung nag-resign? At tingnan mo, ang ginawa nila, magre-resign. Sabi siguro nung tao o ilang tao, baka hindi lang isa yan, na nasa likod niyan. O mag-resign kayo, baka mamaya uminit ang issue na yan, makalkal yan, at baka kayo madulat at maituro ninyo kami. O ako, kung sino man yun. Okay, Congressman, antabayanan namin yung inyong pagbubulgar dyan. Sabi mo nga, in 30 minutes, kaya mong mapalitaw. At inaasahan niya ng ating mga kababayan dahil sawang-sawa na po yung ating mga kababayan dito sa mga ganito talaga na pinagkakakitaan lang po. Kaya pala, mas gusto yung import kaysa doon sa export. Mas malaki yata yung kita talaga sa importation. Congressman, maraming salamat. At yun nga po, mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.